Magandang araw! Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Bago tayo magtungo sa ating paksa, atin munang bigyang kahulugan ang salitang kabihasnan. Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa na ang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming tao. Kasama rito ang kanilang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Dumako naman tayo sa mga sinaunang kabihasnan. Una na dito ay ang kabihasnang Mesopotamia sa kanlurang Asya. Ang Mesopotamia. Ang salitang Mesopotamia ay hangong sa salitang Greek na meso o pagitan at potamos o ilog. Sa makatuwid, ito ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Ito rin ay matatagpuan sa rehiyon ng Fertile Crescent, isang paarkong matabang lupain, nagsisimula sa Persian Gulf hanggang silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Itinuturing na kauna-unahang lungsod sa daigdig na matatagpuan sa pagitan ng dalawang ilog. Ito ay ang Tigris at Euphrates na tinatawag ding Land Between the Rivers. At sa kasalukuyan matatagpuan ito sa Iraq at bahagi ng Syria at ng Turkey. Mga pangkat ng taong nanirahan at bumuo sa kabihas ng Mesopotamia ay ang Sumerian, Akkadian, Chaldean, Babylonian, Assyrian at Persian. Nakakaapekto ba ang geographical na kinaroroonan ng Mesopotamia sa kanilang pamumuhay? Tama, nakakaapekto yan. Dahil ang regular na pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng baha na nag-iiwan ng banlik o silt. Ito ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng matabang lupain ng rehiyon. Dagdag pa dyan, walang likas na hangganan kaya mahirap ipagtanggol ang Mesopotamia at naiimpluwensyahan ng mga karatig lugar dahil sa kalakalan at impluwensyang militar. Dumako naman tayo sa kabihas ng Indus sa Timog Asya. Isang malawak na tangway ng hugis at sulok, ang Timog Asya. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal at Maldives. Matarik na kabundukan ng Hindu Kush, Himalayas at Karakoram ang nasa hilaga nito, samantalang pinalilibutan ito ng Arabian Sea sa kanluran, Indian Ocean sa katimugan at Bay of Bengal sa silangan. Tulad ng ibang kontinente, samot-sari rin ang wikang ginagamit ng rehiyong ito. Ang rehiyong ito rin ay kakaiba sa aspektong geographical at kultural kung iahambing sa isang panig ng Asya. Madalas itong tawagin ng mga heograpo na subkontinente ng India dahil inihihiwalay ito ng mga kabundukan, kaya maituturing itong halos isang hiwalay na kontinente. Dumako naman tayo sa heograpiya ng lambak ng Indus. Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa lambak ng Indus ang pinakabagong tuklas ng mga sinaunang sentrong kabihasnan sa kasalukuyang panahon. Natagpuan ang mga arkeologo ang mga labi ng dalawang lungsod noong 1920 ang mga lugar na ito. Gayun din, ang lipunang nabuo rito ay kasabay ng halos pagsisimula ng Sumer noong 3000 BCE. Nagsimula ang kabihasnan sa India sa paligid ng Indus River. Ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng makapal na yelo at nagsisimula sa natutunaw na yelo ang tubig na dumadaloy sa Indus River na may habang 2,900 km o 1,800 milya at bumabagta sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. Katulad ng Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipunan at estado sa sinaunang India. Sa pagitan nga ng Hunyo at Setyembre ng bawat taon, ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pagtaba sa lupa at nagbibigay daan upang malinaw ang mga lupain o malinang ang mga lupain.
Daan-daang pamayanan din ang nanahan sa lambak ng Indus sa pagsapit ng 3000 BCE. Karamihan sa mga ito ay maliliit na pamayanang may tanggulan at maayos na mga kalsada. Nang sumunod na 5 siglo, nagkaroon din ng mga kanal, irigasyon at istrukturang pumipigil sa mga pagbaha. Sa kasalukuyan, isa lamang India sa mga bansa sa Timog Asya. Subalit kung susuriin ang hilagang bahagi nito, itahanan at pinag-usbungan ng sinaunang kabihasnang namumukod tangi sa iba. Dumako naman tayo sa kabihas ng Tsino sa Silangang Asya. Ang kabihasnang umusbong sa Tsina ay itinuturing na pinakamatandang kabihasnang nanatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Nag-ugat ito halos 4 na milenyo na ang nakakalipas. Noon pa man, mithiin ng mga Tsino ang pagkakaroon ng mahusay na pamahalaan. Ang pagkakaroon ng mga ideolohiyang ito ay suportado ng Estado, partikular ng mga Confucianism at Taoism. Ito ay lalo pang napatatag sa kabihas ng Tsino. Sa aspetong politikal, halinhinang nakakaranas ang Tsina ng pagkakaisa at pagkakawatak-watak. Ang mga pangyayaring ito ang humubog sa kultura at mamamayan ng bansa hanggang sa makabagong panahong Tsino. Heograpiya ng Ilog Huanghe. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabihasnan sa China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Huanghe. Ang ilog na ito ay nagmula sa 7 kabundukan ng kanluran China at may habang halos 3,000 milya. Dumadaloy ito patungong Yellow Sea. Ang dinaraanan nito ay nagpabago-bago ng makailang ulit sa mahabang panahon at humantong sa pagkakabuo ng isang malawak na kapatagan, ang North China Plain. Ang pag-apaw ng Huanghe ay nagdudulot din ng pagtaba ng lupa, ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas nang nagaganap ang pagbaha sa lugar na ito. Ayon sa tekstong tradisyonal ng China, ang Xia o Xia, ang kauna-unahang dinastiya, ang naghari sa China. Ang pangyaring ito ang nagbigay daan upang makapamuhay sa lambak ang mga magsasaka. Naniniwala din ang mga Tsino na sila lamang ang mga sibilisadong tao sa gitna ng mga tribo na tinatawag nilang barbaro sapagkat hindi sila nabiyayaan ng kabihas ng Tsino. Tinatawag din nila ang kanilang lupain na Xionggu na nangangahulugang Middle Kingdom. Ang sinaunang kabihasnan naman ng Aprika. Isang sinaunang kabihasnan ang nagmula sa lambak ng Nile River sa Egypt na nasa hilagang silangang bahagi ng Aprika. Ang kabihasnan sa Mesopotamia ay mas naunang nagsimula, subalit masasabing mas naging matatag ang kabihasnang yumabong sa Egypt. Ang sinaunang Egypt ay nabuklod bilang isang estado pagsapit ng 3100 BCE at nagpatuloy sa loob halos ng 3 milenyo. Batay sa mga ebidensyang arkeolohikal, mayroon ng lipunan sa Egypt bago pa nagsimula ang kabihasnan sa lambak ng Nile. Ang mga isinagawang paghuhukay sa Egypt ay patuloy na nagbago sa pananaw ng mga scholar tungkol sa pinagmula ng kabihasnan nito. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, natuklasan ng mga arkeologo ang isang tirahan ng mga sinaunang tao sa timog ng kanlurang bahagi ng Egypt, malapit sa hangganan ng Sudan. Tinatayang naroon ang mga paninirahan bago pa sumapit ang 8000 BCE. Sinasabing maaaring ang mga kaanak o inapo ng mga taong ito na nagpasimula ng kabihas ng Egyptian sa lambak ng Nile. Heograpiya ng Egypt. Noon pa mang unang panahon, ang Egypt ay tinatawag na bilang the Gift of the Nile dahil kung walang ilog na ito, ang buong lupaing ito ay magiging isang disyerto. Tila hinihiwa ng ilog na ito ang bahaging hilagang silangan ng disyerto ng Aprika. Dati-rati ang malakas na pag-ulan sa lugar ang pinagmumula ng Nile ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog tuwing Hulyo bawat taon. Ang pagbahang idinudulot ng Nile ay nahinto lamang noong 1970 nang maitayo ang Aswan High Dam upang makapagbigay elektrisidad at maisaayos ang supply ng tubig. Sa panahong Neolitiko, ang taunang pag-apaw ng Nile
ay nagbigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog. Ang tubig baha ay nagdudulot ng halumigmig sa tuyong lupain at nag-iiwan ng matabang lupain na mainam para sa pagtatanim. Ang putik na dala ng ilog ay unti-unting naipon sa bunganga ng Nile sa Hilaga upang maging isang latiang tinatawag na delta. Maliban sa kahalagahan nito sa pagsasaka, ang Nile ang nagsilbing mahusay na ruta sa paglalakbay noong mga panahong iyon. Nagawa nitong mapag-ugnay ang mga pamayanang matatagpuan malapit sa pangpang ng ilog. Ang pagkakaroon ng mga disyerto sa silangan at kanlurang bahagi ng ilog ay nakapagbigay ng kaligtasan sa Egypt sapagkat nahadlangan nito ang mga pagsalakay. Dahil dito, ang mga tao ay nagawang makapamuhay ng mapayapa at masagana sa loob ng mahabang panahon. Hanggang dito muna ang ating talakayan sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabihas na sa daigdig.